Thank you, God. Hallelujah. Sige, maaari na tayo mo po lahat. Ayan ang gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. God is thrilled and challenged na gamitin ang ano man ang ating mga kakayahan upang sa kung ano ang meron tayo ay naipapahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon. So I'm excited na patuloy na lalago ang buhay pananampalataya ng bawat isa. At syempre, pag sa Panginoon, holistic yan. Hindi lang faith. Diba, kanina kayo, yung leader natin, kala ko preacher na eh. Ay ko, grabe. Very biblical at alam na alam niya ang kanyang sinasabi. Nauunawaan niya kung ano ang kanyang sinasabi kanina. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi lang doon kikilos ang Panginoon, kundi sa ating pag-uugali, sa ating mga lahat ng aspeto sa ating buhay, hanggang sa ating finances, sa ating pamilya. Dahil ang Diyos naman ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. At dahil siya ang may-ari ng lahat ng bagay, at kung ipagkakatiwala natin yan sa Panginoon, asahan natin na magfo-flourish yan, mamumulaklak ang anumang hawakan ng Panginoon na buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Muli, palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon. Welcome mo katabi mo. Welcome. Masaya ka ba na nandito ako? Sabihin mo nga sa katabi mo. Mamaya sagutin ka, sino ka ba? So wala pala tayong internet, no? Paki-flash na yung ating topic. Ang ating pong team ngayong buwan ng March ay patungkol sa the name and titles of God. So pinag-uusapan natin ngayong buwan na ito kung ano ang pangalan at mga kataga sa ating Panginoon. Ano ang kanyang titulo. So para naman sa inyo na nagbabasa ng Bible, mahalaga na pag nagbubukas kayo ng Bible, ba't ganun? Sabi dito, ang pangalan ng Diyos ay Jesus. Bakit dito pangalan Holy Spirit? Tapos dito naman Jehovah, Adonai. So, dahil, kung may mga tanong kang ganyan, dahil hindi pa nga natin kilala panlubusan ang Panginoon. At mahalaga na pag-aralan natin to dahil ang pangalan ng Panginoon ay hindi lang isang tawag sa Kanya. Ito ay kataga na kung ano ang ibig sabihin ng pangalan niya ay yun ang Kanyang ginagawa. Kaya kung matatandaan nyo last week na pinag-aralan natin, anong pangalan yun? Sana di na nakakalimutan. Anong pangalan ng Panginoon ang pinag-usapan natin last week? Iyan, inunahan na kayo ni Brother Renz. Jehovah Jireh. So, meron tayong bata dito na pangalan ay Jehovah. Ayan, napakagandang pangalan. Diba? Kabahan na kayo pagkausap niyo yan. Huwag niyong binibiro pangalan niyan, okay? Si Jehu. So, isang magandang pangalan na sinaklaw sa pangalan na nakasaad sa Bible, ang pangalan ng ating Panginoon. So, sino dito nakakaalam bakit Jehovah ang pangalan ng Diyos? Hindi niyo alam? Grabe. Kung di nyo pa alam, balikan nyo na lang yung unang topic natin last week. So, doon nyo malalaman kung paano napunta sa Jehovah ang pangalan ng Panginoon. Lalo na sa mga nagme-mentor dyan, mga ate at kuya. Pasensya na, di pa na-upload kasi wala tayong internet. Pero next week yan, possibly, ay ma-upload na yan. Mahalagang malaman ninyo yan para naman, pag hindi nyo kasi alam, tapos pag may ibang nagturo, sabihin nila, oh, kasi ganito yan, ito ibig sabihin yan, ay hindi kayo maliligaw o maloloko. So, simulan natin sa verse na ito, sa Psalms 18, verse 1 and 2. He said, I love you, O Yahweh, my strength. Yahweh is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. So itong verse na ito ay sinulat ni David.
Kung matatandaan ninyo, sino naman yung last week na tao na nagbanggit ng pangalang Jehovah Jireh? Yan, si Abraham. So talagang unahan tayo ni brothers, no? Wala kayo. Section 1 to, tsaka nasa front seat. So Jehovah Jireh, alam natin, bakit tinawag ni Abraham na Jehovah Jireh ang Panginoon? The God who provides. Kung alam niyo yung istorya, hindi niyo alam, so pwede niyo balikan ulit yan, panoorin niyo na lang last week. So digital team, kailangan namin ng niyo. Pwede mapanood. Okay. Grabe, dakilang tao talaga to si Eric eh. So, ngayon naman pag-uusapan natin ay Jehovah Mephalti. Sabi mo sa katabi mo, Mephalti. Ayan, Mephalti na. Pahirap na ng pahirap, no? Ang ibig sabihin ng Jehovah ay dito. Sige, balik muna doon. Hindi na natin masyadong pero ang Jehovah ay from the Tetragrammaton. Nabalik na naman yung Tetragrammaton. From Yahweh, tinranslate sa English letters, kaya ginawa ang JHVA. At para mabanggit siya, ginawa siyang Jehovah. Na ibig sabihin ay Yahweh or Lord or God. Basta malalim yan. Balikan nyo na lang ulitin ko sa inyo. Kaya nung sinabing, Yahweh, my deliverer, ibig sabihin, Jehovah, my deliverer, kaya tinawag siyang Jehovah Mephalti. So, ganun lang na mga simple yan. Tinatranslate. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung ano ang pangalan ng Panginoon, may ibig sabihin. May meaning palagi. Hindi pwedeng walang kabuluhan. Everything about the Lord always makes sense. Laging kung sasaliksikin lang natin o pag-aaralan natin, laging merong kabuluhan. Lalo na ang pangalan ng Panginoon. So ngayon, pag-aaralan natin na ang Diyos na ating deliverer. Pag sinabing deliverer, anong ibig sabihin noon? Ating rescuer. Sa panahon ng trahedya, siya ang nagliligtas sa atin. In Hebrew, from the root word falti. Hindi po ako expert sa Hebrew, pero ito yung basic term niya. Falti, ibig sabihin, to carry. Buhatin. Bakit binubuhat ang isang tao? Pagod daw, sabi ni ate. Mukhang pagod ka na, sis. Si ate Annalyn daw, darating sa punto ng buhay niya, bubuhatin siya pag pagod na siya. Okay, very good. May punto. Pero sa tingin nyo, bakit sinabing He carries away? Bakit binubuhat kapag sinabing faulty? Ang mga taong binubuhat, mga taong wala ng lakas at walang kakayahan. Mga helpless. At darating sa punto ng buhay ng isang tao, darating tayo sa pagkakataon na masasabi natin, Lord, hindi ko kaya to. Meron ba kayong ganun? Marami? Ilan? Isa, dalawa, tatlo? Dalawa? Meron ditong isa lang. Sino dito may problema na alam niya hindi niya kayang solusyonan? At ginawa niya na lahat pero parang i-end up lang na parang wala, hindi ko talaga to kaya. So alam ng Panginoon yan. At mangyayari yan. Kung hindi mo pa nararanasan, bilang isang Kristiyano, sinasabi ko sa'yo, mararanasan po talaga natin. Dahil tayo ay tao lang. At sa ganyang panahon, may papakilala ng Panginoon kung sino siyang Jehovah. Sa pagkakataon na yan, malalaman mo na siya ang Jehovah Mephalti. Sa istorya ng mga Israel, ano ang paborito nilang hayop ng mga Hudyo? Pusa ba? Mga cat-lover dyan. Dog. Hindi, ang dog sa kanila, maruming hayop talaga. Di pa nila nadidiscover na best friend pala to. Pero sa panahon nila, ang paborito nilang hayop ay tupa. Mga sheep. Kasi yun yung meron sa kanila, sa panahon nila, at yun ang available. So, ang mga sheep sa kanila, kung bakit paborito nila ang sheep, dahil ito'y pangkabuhayan nila.
Yung mga balahibo na ito, pwedeng gawing damit, di katulad ng balahibo ng pusa. Mag-inalbo mo yan, wala, makati lang, di ba? Na hindi rin pwede balahibo ng aso. Ang magandang coat or jacket na ginagawa nila ay ang balahibo ng sheep. At dahil paborito nila ang sheep, paborito din nilang pagkain. Kinakain din nila ang mga tupa. Pero sa lahat ng hayop, kaya nila nagustuhan ng tupa hindi dahil may napapakinabangan sila dito. Tayo, bakit paborito nyo aso? Kasi masarap pag inasusena. Ay, ba't yun? Animal cruelty. pero alam niyo yan, kanya-kanya preference yan. Sa akin, masarap aso. Hindi, joke lang. Di ako makain na aso. Pero alam niyo mga kapatid, alam niyo, sa inyo lang yan. Pero sa ibang tao, we cannot judge people pag kumakain sila ng aso. Koreano, kumakain ng aso. O bakit? Ba't kumakain kayo ng baboy? O ng baka? Yung iba, hayop, alaga nila, baboy. Diba? So, that's your preference. Pero, please, wag naman tayong masyadong, kasi, it is really meant for something else. And in our time, minsan we forget, we tend to care so much on animals kesa sa tao. Diba? Aminin natin totoo. Minsan may panahon kang maghimas ng aso. Pero yung kapatid mo, di mo malang mahimas-himas, makalabit, makausap, pinapakain, di ba? Lagi tayong concern, baka mamatay sa gutom. Yung kapatid mo sa pananampalataya, kapatid. Tinanong mo ba kung may dog food na siya? May dog food ka na. Pero I'm not invalidating na mag-alaga tayo ng hayop kasi mahal ko din ang aso namin, si Pepper, di ba? Mag-alaga tayo, but not too much. Wag naman sobra. So, payo ko lang sa inyo, baka nasusobrahan na tayo. We care so much on things that we should not care too much. Siguro it's time to say na lang din, no? Pag sa mga hayop na may sugat, mga aso, awang-awa tayo. Pero sa mga pulubing may sugat sa paligid, diring-diri tayo. How come that this world na gano'n na yung nangyari sa mundo natin? We delight so much pag nanonood tayo ng mga hayop, mga aso, pusa. Wala namang problema doon eh, di ba? Okay yung binigay ni Lord yun para mag-enjoy tayo. Pero bakit hindi tayo nagkakaroon ng panahon sa mga dapat nating bigyan ng care talaga? Ang hayop, makaka-appreciate yan eh. At sa panahon din na to, alam nyo po ba, hindi na rin nag-aasawa, makaramihan. Ayaw na mag-anak, gusto na lang aso at pusa, sapat na. Church, wag tayo gumaya sa mundo. We adopt animals but we don't adopt children. Ang dami ngayon sa mga bahay ampunan. Makakaluluwa yun, kapatid. Adopt a dog, adopt a cat. That's God's creature. Parang mga gawa niya yan eh. It's just sudden, hits me. Matagal ko na iniisip to eh. It's time for us to know. Christians, wag tayong mag-isip tulad ng sa mundo to. Don't spend too much money on animals or pets. Wala ka ng panggasto sa mahal mo sa buhay. Or mga kapatid mo. Or minsan mas mahal pa yung gasto sa aso kesa sa pag sa aso, masayang gumagastos ng pangbit, yung nanay mo may sakit na, okay lang yan, ma. Gagaling ka din. Pagpe-pray kita. Pero ang aso, vet, 5,000, 10,000. Is that bad? No, it's not bad. May pagkakataon na tama, may pagkakataon mali. We're going back. Paalala lang sa atin. Kasi minsan naalibadbaran din ako na parang ang dami ngayong mga animal foundation. Pero ngayon, ang mga tao pro sa abortion. Gets niyo?
Nakakalimutan na yung Diyos. Naging makahayop pero nakalimutan maging makatao. Pag nakakita ng animal cruelty, talaga nagtatayo pa ng mga, alam mo yun, yung mga, may tawag dun eh. Yung parang mga foundation nga, na parang ipaglaban ang karapatan ng mga hayop. Pero malaman-laman mo, pro-abortion. What a hypocrite we are. Tanong ko lang, bakit nga ayaw natin mag-ampon ng tao kaysa mag-ampon ng hayop? Kasi, eto, aminin ko sa inyo it's for our convenience. Kasi alam natin, ang hayop, very convenient alagaan. Pero kapag kasi nag-adapt ka ng tao, you know it's hard na mag-alaga ng tao. Amen? So I'm calling out, Christian, please, love cats and dogs, but not too much. Oh, hindi ko binabash yung mga fur parents, ha? I'm proud of you. Proud ako sa inyo. But, do the right thing. Yun yung tamang bagay lang. It's a blessing. Nagiging curse lang siya pag mali ang paggamit. So bakit, balik tayo doon, bakit tupa ang gusto ng mga Hudyo? Kasi sa lahat ng hayop, ang tupa ay napakabait at napakamasunurin. Pag tinawag mo, sumusunod. Pag sumigaw yung kanilang shepherd, meh, susunuran na yan. Makikita mo yung pinagkaiba ng kambing sa tupa. Ba't ba tayo napunta doon? So, the Lord who delivers. Yung ating Diyos, siya ang Diyos na mag-aalis sa atin sa mga sitwasyon na hindi mabuti. Ito yung pangalan niya. Ito yung nais niya na itawag natin sa Kanya. Dahil darating at darating sa punto ng ating buhay, natatawag tayo sa ating Panginoon. Dahil darating talaga sa punto ng ating sitwasyon dito sa mundo, kahit sa ayon sa gusto mo, do your best. Darating ang trahedya at mga hindi ka nais-nais na bagay. Pero salamat na lang dahil ang pangalan ng ating Panginoon is Yahweh, our deliverer, or Jehovah Mephalti. Mamaya may elaborate natin, bakit kailangan pa ng ganyang mga bagay? Bakit kailangan may pangalan pa at yung pangalan niya ay may ibig sabihin? So next. The Lord is my rock and my fortress, my deliverer, my God is my rock, in whom I take refuge, my shield and my horn of my salvation. He is my stronghold, my refuge, and my Savior. From violent people, you save me. Sinabi to ni David nung panahon na tapos na yung gera. Tapos na lahat ng kanyang mga kalaban na pagtagumpayan niya. Ang pinakahuling kalaban niya, kung di ako nagkakamali, mga Gibeonites, mga dating Amorites to. So ito yung mga lahi ni Goliath. So, hindi lang isang Goliath na lang yung kinalaban niya. Sa huling pagkakataon ng gerang kinaharap niya, at bago niya banggitin, the Lord my deliverer, alam nyo, laksa-laksang Goliath ang kinalaban niya. Mga higante. Oo, mga para Attack on Titan, ganyan. Hindi, totoo yun. Malaki talaga. Pero yung mga Attack on Titan kasi, yung mga Titan, walang isip yun eh. Pero yun, mga warriors, may weapons, nananakit at nag-iisip. Pero, eto nga, kaya nabanggit ni David to. Ikaw kapatid, babanggitin mo rin ito. Kung ikaw may nasa battle, nasa gitna ng mga giants mo, one day, you will declare, you are my Lord who deliverer. You will deliver me. At bago din banggitin to ni David, ito yung sitwasyon na may 3 taong sakuna sa kaharian niya. Ako, nagulat din ako nagkaroon din pala ng problema sa panahon ni David. 3 taon. Nagutom yung mga Israelita, talagang nahirapan sila at nanalangin siya sa Panginoon. At nung nanalangin siya sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, kung bakit may tagutom ngayon sa bayan mo, dahil si Saul ay trinaydor itong mga
dating kasamahan ng mga Israelita, mga kumampi sa inyo pero pinatay niya. Kaya, ang ginawa ni David, kinausap niya yung bayan na yon, at ang ginawa ng bayan, nakipagkasundo sila. At nung pagkatapos na makipagkasundo, actually buhay ang naging kapalit ng mga panahon na ito. Bumalik yung sigla at pinagpala sila ng Panginoon. Last week, pinag-usapan natin, nung pinag-aralan natin yung buhay ni Abraham, parang ang sama ng Panginoon. Parang ang hirap intindihin na ang isang Diyos hihingin yung anak nung matagal niyang inantay sa Panginoon. Pero hindi mo talaga maintindihan yun kung hindi mo kilala ang Panginoon. Si Abraham, naiintindihan niya yon at kilala niya ang Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, ano ang secret doon? Kung bakit niya nagawang ialay si Isaac? Sabi sa Hebrews, alam ni Abraham na magpo-provide ang Panginoon na iaalay at hindi hahayaan ng Diyos na ialay niya si Isaac. Kaya ganun siya ka-confident. Now, ang hinihingi lang doon ng Panginoon, ang gusto niya ituro, siya ay Diyos. We cannot question Him pag may nangyayari sa buhay natin o may pinapagawa siya. Our part is to trust Him. Ngayon, sa panahon na ito, ganun din kapatid, I want to establish you who is your God. Mga panahon na ito, ang Diyos natin, iningatan ng bayan ng Israel. At paano niya iningatan ng bayan ng Israel? Sa pamamagitan ng gera. Maraming namatay na kaaway ang mga Israel. Iningatan niya sa mga kaaway. Ngayon pwede nating sabihin na naman dahil sa panahon na ito, bakit ganyan ang Diyos niyo pumapatay ng tao? Kapatid, gusto ko lang kayong paalalahanan baka masyado na tayong mas marunong na sa Panginoon. Gusto ko pong sabihin sa inyo, ang Diyos po ang nagbibigay ng buhay. Sabihin sa katabi mo, siya nagbibigay ng buhay. At gusto ko rin pong sabihin sa inyo, bilang Diyos, siya din ang may karapatang bumawi ng buhay. May sa katabi mo, siya ang babawi ng buhay. Alam niyo, masakit man ito sa inyo o hindi, pero yun ang katotohanan. Yan po ang ating Diyos. Siya ang may takda, kung bibigyan kanya ng buhay, mabubuntis ang isang babae, ang Diyos din ang may takda niyan. Lahat ng buhay sa mundo, ang Diyos ang magbibigay. Kaya ang buhay ay regalo. Hindi mo yan kahit anong gusto mong gawin, kung ayaw ng Panginoon, hindi mangyayari yan. Kahit pa ikaw na pinakamayaman at pinakama-impluwensya, kung ayaw ng Diyos, whatever the Lord close, no one can open it. He is God. And whatever the Lord's open, no one can shut it off. Kapag binuksan ng Diyos, walang pwedeng magsara. Doon tayo magsimula uli para maintindihan natin ito. Siya ay Diyos. At nung tinalo nila David, yung mga kaaway nila, yung mga higante na yon, hindi natin pwedeng sabihing masama ang Diyos dahil pinatay ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Hindi, kapatid. Isang mabuting bagay na ang mga masasamang tao ay patayin. Pwede ko bang ulitin sa inyo? Pwede ko bang ulitin? Can you lend me your ear? Isang mabuting bagay na ang masamang tao ay mamatay. It is a righteous thing to do. Kung magte-trend to sa social media, I challenge it, yes. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero mga panahon na ito, gustong ipakita o ipaunawa ng Panginoon hanggang sa panahon natin na ang Diyos, gagawin niya ang nais niya, pero hindi siya gagawa ng masamang bagay. Laging mabuti. Kaso nga lang, akala natin yung isang nangyayaring bagay ay masama kasi hindi nga natin kilala ang Panginoon eh. You need to know the Lord.
Kung meron magdadamdam sa atin na, Lord, bakit mo kasi binawi eh? Ang tanong ko sa iyo, kapatid, bago mo sabihin bakit binawi, tanungin mo bakit ka binigyan. Magsimula ka muna sa tanong. Sa tamang tanong. Do you deserve to receive something good from God? At kung hindi mo matanggap yung bagay na yon, do we have the rights to demand na bigyan tayo ng Panginoon? Diyos yun. Alam nyo, nakakalimutan lang natin, He is God. Pag sinabing Diyos, siya ang masusunod. We just forget it eh. Or minsan, na-impluwensyahan tayo ng mundo, dapat tayo ang nasusunod. No, you are not God. He is God alone. Kung ano man yung nangyayari sa atin, huwag kang mag-alala. Sa kabila ng Diyos, ang gagawin niya, ang gusto niya, lahat naman ang gagawin niya ay ikabubuti natin. Lahat ng gagawin niya ay bunga ng kanyang pagmamahal, bunga ng kanyang kadakilaan, pero ito lang kapatid, kailangan mo lang unawain. Kailangan mo lang intindihin. He is God. Kahit din sa akin, nung na-stroke yung nanay ko from the time na nabalitaan ko yun, magpapastor pa ako, pwede ko sabihin, Lord, ngayon ako pupunta sa GMC, magpapastor ako, tas ngayon ko pa nabalitaan, na-stroke yung nanay ko. Pero, do I have a right na sabihin, Lord, wala kang karapatang gawin yan? Do we have the rights to question God? Kasi una sa lahat, hindi naman ang Diyos ang Diyos ang nagbigay ng buhay natin. Utang natin ito sa Panginoon. Kaya bago tayo magtanong sa mga pangit na nangyayari sa buhay natin at nangyari na, tanungin mo muna ang sarili mo, karapat-dapat ba tayong tumanggap ng mabuti sa Panginoon? Hindi. Pero salamat dahil ang Diyos natin ay mabuti. Mahirap ma-appreciate yung pagmamahal ni Lord tsaka yung kabaitan niya kapag hindi mo naiintindihan kung sino talaga yung kabanalan niya at ano siya bilang isang Diyos. You will not feel the weight, yung bigat ng ang bait pala ng Panginoon. Kaya kung sino man sa atin, kahit ako, we are not exempted. Walang may karapatang magdabog-dabog sa harap ng Panginoon. Huwag kang mag-make face sa Lord. Ano yung make face? He is God. Siya may hawak ng buhay natin. Walang pwedeng kumwestiyon sa mga ginagawa niya sa ating mga buhay. Noong mga panahon na ito, nanalo si David, pinatay ang mga kaaway nila. That's it. Because He is God. Mag-ingat tayo sa mga napapanood o makikita ninyo o naririnig ninyo, di dapat ganito ang Panginoon, dapat ganyan. Walang ibang magpapaliwanag kung sino ang Diyos, kundi ang salita ng Panginoon lang. Hindi kung ano yung kanilang pananaw sa Diyos. This is God. Kung may sakit man tayo o may pinagdaraanang malaki, in the first place, hindi yan kasalanan ng Panginoon. Actually, minsan yung mga mabibigat na pinagdaraanan natin, hindi naman talaga trials, hindi lahat pagsubok eh. Yung iba, consequences ng pagkakamali natin. Pero may mga pagkakataon talaga, kahit gawin mo lahat para maging mabait, dahil takot ka sa consequence ng pagkakamali, mga kapatid, makinig ka. Kahit anong gawin mong best, magsikap ka kasi takot ka sa consequences ng pagkakamali.
Life is a trial. Talagang susubukin yung ating pananampalataya. Kaya may dalawang paghihirap sa buhay. Yung isang paghihirap, bunga ng kasalanan natin o kasalanan ng iba. Yung ibang paghihirap sa buhay natin ay talagang plano ng Panginoon para mapatibay ang pananampalataya, pananalig natin sa Kanya. So hindi ko alam lahat. Hindi ko masasagot kung bakit iyan ang pinagdaraanan ninyo. Pero ito ang mahalaga. Kung hindi man natin mabatid, kung ito may consequences o talagang trial lang para tumibay pananampalataya natin, your God is your deliverer. Ayun ang mahalagang maintindihan natin. Na ang Diyos, ililigtas tayo. Anumang sitwasyon yan. Bunga man yan ng pagkakamali natin o ng iba o dahil imperfect ang mundo o talagang merong pagsubok na binigay ang Panginoon para sa atin. So, pwede mong tanongin sarili mo ngayon, pwede ka mag-meditate, Lord, is this suffering I'm facing because what? Anong dahilan? Now, pagkatapos magtanong, kapatid, huwag ka doon matapos. I challenge you naman, pagkatapos mo ma-realize, Lord, can you save me? Pwede mo ba akong tulungan? Minsan kailangan lang natin ng self-realization. At kapag nagkaroon tayo ng proper realization, ng truth, ng katotohanan, asahan mo kapatid, sabihin mo sa Panginoon, Lord, Jehovah, Nephalti, my deliverer. Di ba pangalan mo yon? Pwede mo ba akong tulungan? Tulungan mo po ako. Actually, hindi na, para sa akin, no? Yung pag sinabi mong, pwede mo ba akong tulungan, it's a humble way to say it, no? Kasi ginagalang mo siya eh. Pero you can say, Lord, deliver me for your name's sake. Kasi yun yung pangalan mo. Di ba pangalan mo yun, Panginoon? Di ba sabi mo, ang pangalan mo, tagapagligtas ko. Alam mo, hindi binibigay ng Panginoon to. Hindi tinuro yung pangalan niya para lang alam mo, okay, Jehovah, Mephalti, Chidkenu, ang ganda, unique. No, kapatid. Binibigay itong mga pangalan na ito sa atin, pinapaunawa sa iyo ng Panginoon dahil may pagkakataon na hindi sa kung sino tayo, pero dahil kung sino siya, gagawin niya kung sino siya. At ngayon pinag-uusapan natin si Jehovah Mephalti. Ang Diyos na ating tagapagligtas. Ano ba other term ng deliverer sa Tagalog? The Shopee. Nalala mo, deliver no? Aba, hindi tumatawa, mga seryoso kayo. So, sige, next slide. So, iyan po ang istorya ni David. First, no one can question God. He is God. He will do what He intends to do. No one can question Him. But regardless, na hindi mo pwedeng questionin yung ginagawa niya sa kabila ng yon, kung ikaw may nasa sitwasyon na napakabigat na, magtatapos itong pag-uusap natin ngayon na may iwan sa puso mo na ang Diyos ang iyong tagapagligtas. Dahil yun ang pangalan niya. He delivered us from our enemy. He rescued me from my strong enemy and from those who hated me, for they were too mighty for me. So that's the reality. Ang mundo higit sa atin. Ang kasamaan ng mundo talagang higit sa atin. Sa gobyerno lang natin, di ba? Sa tingin nyo, mas majority ba doon tapat o hindi? O yun, lakas baka ma-red tag ka, te. Hindi daw, sabi ni... Hindi, pero ako, sasabihin ko rin, opinion. Opinion ko. I don't think so din. Pero mo, majority ng mga tao na ating binoto, na ating pinagkatiwalaan, sa pananaw ko lang, opinion ko lang, ewan ko sa opinion nyo, sa tingin ko lahat, karamihan sa kanila, mga magnanakaw talaga. So, paano uunlad ang bansa? Paano magiging 20 ang 1 kilong bigas? Oy, hindi ko sinabi ang presidente, Sinasabi ko as a whole. Okay.
60 na ba? 65 na daw yung paboritong kanin ni Ate Janet. Anong kanin yon? Kukuyo. Japan rice yun eh. Mahal talaga yun. Pastil. So, ayan ang sabi ng Panginoon, ang ating kaaway. Siyempre, sino pa ang ating mga kaaway? Hindi lang siyempre yung mga nasa gobyerno, maging yung mga taong mayayaman na impluwensya ng mundo. Tanungin ko uli kayo, sa napakaraming mayaman sa mundo, majority sa kanila, pilantropo o mga makasarili? Huwag na kayong tumingin sa iba. Tignan mo yung katabi mo ngayon mayaman. Tignan lang natin ating sarili. Wala pa nga tayong yaman. Di na natin maibigay ikapu natin. Di ba? Paano pa yung mayayaman? Kabahan tayo. Dahil ano daw, ang enemy natin ay too mighty for us. Wala talaga tayong kalaban-laban dito sa mundo. Kaklase mo lang na sip-sip sa teacher, di ba? Sisiraan ka. Parang wala ka laban-laban. Yung kaklase mong nangongopya na ikaw na nag-review, sino lamang? Siyempre yan ang opya. O sa mga nangongopya dyan, magsisi na kayo. Mali ba yun, Pastor? Anong tanong yan? Mali yun. Hindi kailangan ko lang po eh. Mag-review ka. So mga kapatid, dito sa mundo wala talaga tayong kalaban-laban. We are really helpless. At yun, buti na lang bumalik yung yung sa tupa. Kung bakit nila paborito ang tupa? Ang tupa kasi mga kapatid, napakabait pero sorry sa word boklogs. Boklogs, di nag-iisip. At alam niyo mga tupa, laging naliligaw yan. Hindi yan katulad ng langgam, di ba? Isa, lagay mo dyan, maugulat ka, nandun na sa pagkain mo. Hindi ganun ang mga tupa. Ang mga tupa, hindi mabubuhay ng walang shepherd. Ulitin ko sa inyo Ang pusa, mabubuhay yan kahit walang amo. Ang mga aso, mabubuhay yan ng walang amo. Pero ang mga tupa, hindi nabubuhay ng walang shepherd. Alam mo kung bakit? Kasi pag nilagay mo yan sa isang pastulan, kain ng kain yan. Hindi tumitigil sa pagkain yan hanggang sa tumaba. Ganun ba tayo? Kain na, kain. Uy, buffet. Uy, libre yan. Kain ng kain. Tumitigil lang sila sa pagkain, kinokontrol kasi ng shepherd o ng pastol yung pagkain nila. At ang tupa, laging naliligaw. Hindi kayang bumalik. Ang aso, pag iihi yan, di ba? Yung mamarkahan niya yung mga paligid para alam niya, makabalik siya, makauwi, di ba? Ang mga tupa, katulad nating mga Kristiyano, hindi mabubuhay nang wala yung ating pastol. So kapag nilagay mo sa isang lugar yan, hindi makakauwi. Kaya close sa puso ng mga Hudyo ang mga tupa. Hindi rin nila kaya ipagtanggol sarili nila. Ang pusa, kapag may kaaway, anong ginagawa? Nangangamot. Nangangagat, di ba? Pinakain mo na, kinalmot ka pa. Ang mga aso, ganun, lumalaban. Pero ang mga tupa, kapag may hayop, walang self-defense. Kawawa naman, no? Kaya kayo, mga anak ng Diyos, kaya tinawag na deliverer, kapag tayo nagkakamali, ang mga tupa, binubuhat. Kapag naliligaw yan, binubuhat lagi yan ng shepherd niya. Kasi nga, hindi nag-iisip. Hindi sila matalino. They are selfless. They are defenseless. Sa mga enemy, sa mga wolves, wala sila. Pag kinakain nga yan, hindi marunong umiyak yung mga yan eh. Alam mo ginagawa ng tupa? Hindi sumisigaw, lumuluha lang. Parang ikaw, tahimik na lumuluha. Oh.
Parang si Mark, tahimik lang. Nasasaktan, pero tahimik lang yan. So bakit deliverer yun? Ayun nga, kasi our God will always save us. Hindi ka lang niya iniligtas. Binubuhat ka niya, ilalayo ka niya. Aalalayan ka niya. Ang tupa, kapag natumba yan, hindi niya kayang tumayo mag-isa. Alam niyo ba yun? Naku. Kapag nahiga ng ganun yan, naku, hindi niya kayang bumalik na po gumanon. Ganon ang mga tupa. Ganon ka na ba, kapatid? Kapag ganon ka na, tawag ka na sa deliverer. Sigurado, ililigtas ka niya. Dahil ang Diyos hindi sinungaling. Kung ano yung sinabi niya, gagawin niya. Lalo na kung ano ang pangalan niya. Alam mo kasi kapatid, pwede natin gamitin ito, hindi para kontrolin ng Panginoon. Ha? Hindi ko kayo tinuturuan na manipulahin dahil hindi nyo mamamanipula ang Panginoon. Pero alam mo, may mga pagkakataon, Lord, alang-alang sa pangalan mo, tulungan mo ako. Di ba sabi mo, ikaw ang aking deliverer? Sabi mo, bubuhatin mo ako. Kung ikaw kapatid, helpless ka na talaga, defenseless ka na, gagawin ng Panginoon yun eh. Hindi mo kailangan sumbatan ng Diyos para kumilos siya. Gagawin niya kung ano yung kapag tinawag mo siya. Kaya alam mo, yun ang buhay Kristiyano. Kailangan mo talaga magtiwala sa Panginoon. Kailangan mo maging tupa. Kailangan hindi ka matalino sobra. Kailangan hindi ka umaasa sa sarili mong karunungan. Kundi trust in the Lord with all your heart and not lean on your own understanding. Kapag pilit mong iniintindi yung sitwasyon mo at pilit mong sinusolusyonan, kapatid, okay mag-isip, okay magplano, pero huwag mong kakalimutan, you have to trust the Lord with all your heart. Kailangan magpakatupa ka. Hindi ka papakailaman ng Diyos. Sabihin ko sa'yo, hindi ka niya papakailaman kung ayaw mo. Kung ayaw mo sa Kanya, wala siyang magagawa pero siya gusto ka pa rin niya. Pero darating ang panahon, sa kamatayan ng tao, ayaw tumanggap sa Panginoon, Siyempre, tapos na yon. Pero ngayon, naririnig mo ang Panginoon. Kinakausap ka niya. Trust the Lord. Lahat naman dumaan sa proseso ng pagtitiwala sa Panginoon. Gusto niyo ba maging tupa? Gusto niyo bang binubuhat kayo ng Panginoon? Kailangan maging tupa ka. Kailangan makinig ka sa Panginoon. At ililigtas tayo ng Panginoon kay Satanas. Kapatid, sa mundong ito, si Satanas kaibigan na at kakampi. Pero, hindi nila alam, ang gusto ni Satanas, bibigyan kita ng kung anong gusto mo dito sa buhay. Pero ang kapalit, kaluluwa mo. Kamatayang walang hanggan. Huwag kayong magtiwala. Sinungaling yun. Alam mo ba ano pangalan ni Satanas? What is his name? He is liar. Adversary, kaaway. Kahit pa anong gawin mo dyan, hindi yan kahit kailan magiging kaibigan o kakampi mo. Kaaway mo yan. Meron ka ba na parang ngayon kangitian mo, pero alam mo, pagtapos nito, tatraidorin ako nito eh. Ganun si Satanas. Traidor. The Lord will rescue me from evil deed and bring me safely into His heavenly kingdom. To Him be the glory forever and ever and amen. So ililigtas ka ng Panginoon, kapatid. Baka ikaw, di ko alam kung sino ka, maging nasa online, sawan-sawa ka na sa mga maling bagay na ginagawa mo. We cannot judge anyone eh. Kahit di naman tayo mga Kristiyano eh. Alam mo ba, kanina dun sa LIJ, I was convict. Sinabi ko na naman sa Panginoon, Lord, please, ayoko nang, gusto kong gawin ito, lahat-lahat para sa iyo lang, Panginoon. It's not excuse to anybody. Lahat tayo, we need deliverer. Ngayon, hindi ko alam kung sino ka, bago ka, o matagal na. Pero if you will only be honest to the Lord, kung sawan-sawa ka na dyan sa maling ginagawa mo, sabi ng Panginoon, He will rescue you.
Minsan nakaka-inspire yung mga tao na nakikita natin nasa Panginoon na parang gusto kong maging katulad niya, kaso parang ganito ako eh. Parang imposible. Parang hindi ako ganyan eh. O natatakot ako eh. Alam ko, pagdaraanan ko, ito, kapatid, magtiwala ka muna sa Panginoon. One at a time. Huwag ka agad maging, di inihingi agad ng Diyos sa'yo maging perfecto. Hinihingi niya lang sa'yo maging totoo ka lang. At lumapit ka sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Lord, sawan-sawa na ako sa maling bagay na to. Tulungan mo ako. Sa tingin mo, hindi ka maririnig ng Panginoon. Alam mo, darating ang panahon na hindi na maririnig ng Diyos ang isang nilalang kapag nasa kamatayan na. Kasi wala na eh. Paghuhukom na ang kasunod nun eh. Pero alam mo kapatid, hanggat nabubuhay ka, ang buhay mo ngayon ay tanda ng pagkakataong binibigay sa'yo ng Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, chance yan. God is giving you a chance. At hindi lang pagkakataon, kapatid. Lift your head. Huwag ka masyadong malungkot. Hindi ka niya bibigyan ng chance kasi alam niya magkakamali ka. Binibigyan ka na niyang chance kasi may tiwala siya sa iyo, alam niya na makakaya mo. Kasi kung hindi mo na kaya, tatapusin niya na buhay mo eh. Binibigyan ka niya ng chance kasi alam niya na kaya mo. Sa biyaya ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya iniimbitahan kita, tanggapin mo ang Panginoon. Tanggapin mo siya as your Lord and Savior. Huwag ka ma-intimidate sa iba na matagal ng Kristiyano. Basta tanggapin mo lang siya. Tapos pagising mo sa umaga, magpasalamat ka, sikapin mong talikuran yung mga maling ginagawa mo. Pag nagkamali, humingi ka ng tawad. Tapos, kung may kaibigan kang Christian, humingi ka ng tulong, makipag-usap ka sa kanya, open up, kung ano yung mga pinagdaraanan mo, sa cell group mo, o kahit kanino na alam mong mananampalataya, magtanong ka, you will grow. Hindi ka agad magiging perfect, pero asahan mo, maririnig ng Panginoon yung dalangin. So, God will deliver us against our enemy. Laban kay Satanas at sa kanyang mga gawi, iingatan tayo ng Panginoon. Kaya, huwag kayong matakot. Huwag tayong matakot. Darating ang panahon, matatakot, mabibigla tayo, pero balikan natin yung salita ng Panginoon. Do not fear. Ang do not fear, binanggit siya 364 times, if I'm not mistaken. 65. Kulang ako ng isa. 65. Ibig sabihin, every single day, God is saying to us, do not fear. Huwag kang matakot. Araw-araw sa isang buong taon. Kung hahanapin mo lang. Do you think, ano yan, tsamba? Bahala na kayo kung anong isipin nyo, pero I take it as an encouragement na meron 365 na do not fear sa Bible at magandang strategy, araw-araw, hahanapin ko ano yung mga do not fear na yon. And I will believe it and live on it. Next, God will deliver us from sin and death. And that's what we are talking about. Who gave Himself for our sins to deliver us from the present evil age according to the will of our God and Father. Kalooban ng Panginoon na iligtas tayo. Ito plano niya talaga. Kung may plano sa iyo ang Panginoon sa pangarap mo at pamilya mo, isa sa mga dakilang plano niya sa iyo, iligtas ka sa apoy ng impyerno. Sa kamatayan. Buhay natin maiksi lang. Ang Diyos talaga may hawak. Ano last time, we just had a relative na namatay, tita ko. At doon ko talaga masasabi na ang Diyos talaga may hawak ng buhay. Alam niyo kung bakit? Yung nanay ko, alam niyo nang matagal na stroke, di ba? At ilang beses na stroke, pero buhay na buhay pa. Pero yung tita ko na malakas, suddenly, inatake lang, nawala na. Who can say na hawak natin ang buhay natin? Kaya mga kapatid, ang buhay natin maiksi lang. Maigi pagkatiwala mo sa Panginoon. It's only a wise thing to do
na mag-invest ka sa mas malaki kaysa mas maliit? Anong gusto nyo? Sino gusto dito ng 50 pesos? Sino gusto ng 500? 5,000? Hinahamon nyo, Kung papipiliin kita, kapatid, 5 mil, grabe naman yun, sis. Mamumutang pa tayo sa bangko niyan. 5 million. Kung tatanungin kita, 50,000, 5 million. Pareho, napakasugapa natin doon, pre. Pili lang tayo. So, syempre, di ba? 5 million. 50 million. Kung may mas mataas, yun ang pipiliin natin. Sa mga negosyante, di ba? Okay naman magnegosyo, di masama yun eh. Walang problema doon. Pero ang problema, invest tayo ng invest dito sa mundo, pero hindi sigurado kung kikita, di ba? Ganun ang business. Pero pagdating sa Panginoon, hindi tayo makapag-try or makapag-invest. Sa Panginoon, ano ang balik? Ay grabe, walang hanggan, hindi lang marami. Dito sa mundo, pag nag-invest ka, pwedeng kumita, pwedeng hindi. O sabihin na natin na ang buhay na walang hanggan, hindi ka sigurado, pero it is still wiser to invest to eternal life than to temporal life. So kung kayo magne-negosyo, huwag kayong okay na madiskarte. Okay? Walang problema doon. Pero huwag tayong nonchalant sa eternal life. Ano ibig sabihin sa nonchalant? I don't care about eternal life. Kung patatayain ka, ito na lang, halimbawa, sugal. Ang taya, piso. Ito, guys, piso, taya. Ito, mahilig mga magloto. Piso ang taya. Tataya ka. Yung isang tayaan, piso lang pera mo, isang tayaan, pwedeng manalo ng 10 piso. Yung isang tayaan mo, pwedeng manalo ng 1 trillion. Saan ka tataya? Sa 10 piso, sa 1 trillion? Kaya sinasabi ng mga mayayaman, wala akong oras sa Panginoon, hindi sila matalino. I want to be straightforward, bobo. Kasi sa mundo nga tumataya tayo na hindi sigurado. Bakit sa Panginoon, sabihin mo na hindi ka sigurado, bakit hindi mo itaya? Nakakasama ba pag itinaya mo buhay mo sa Panginoon? Pag binigay mo sa Panginoon, papasama ka ba? Sige nga, tignan nyo si Chin, nung tinaya niya lahat sa Panginoon. Nung tinataya niya sa mundo. So, mga kapatid, gusto ko lang kayong paalalahanan, ang mga Kristiyano ang pinakamatalinong tao sa buong mundo. Hindi yung mga kinaiinggitan natin na diskarte o diploma. Yayabang na ito mga to. Diskarte. No, kapatid. The wisest thing to do in life is to trust the Lord. Kasi ang binibigay niya, hindi bagay na hindi kayang sukatin ng tao. Ito'y walang hanggan. Oh, what a miserable person I am. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Sino may gantong nakikita ang sarili niya? Napaka-miserable ko ng tao, napakasama ko na. Lunod na ako, sino makaliligtas sa akin dito? Kung iyan ang dalangin mo ngayon, kapatid, ang sabi ni Pablo, salamat sa biyaya ng Panginoon na magliligtas sa akin sa kamatayan at kasalanan. That is His name. Sige, palakpakan mo ang Panginoon. Miserable ka na ba? Salamat ka, narinig mong salita ng Diyos ngayon. Pinapayag niya kung sino siya ngayon sa buhay mo. God will deliver us from, ito medyo practical. Next po. From affliction. Hindi lang sa kamatayan, ililigtas niya tayo sa paghihirap dito sa mundo, kapatid. Holistic ang Panginoon, hindi lang, ayoko sa Panginoon, maghihirap ka sa mundo, tapos langit ka palit. Dito na muna ako, magpapakasarap muna ako sa mundo, kapatid. Hindi mo kilala ang Panginoon. Ladies and gentlemen, you don't know who our God is. Buksan mo lang yung mata mo. Hindi mo lang kilala ang Panginoon.
Hindi ganun ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa salita niya, buong buhay ko sa Proverbs, wala pa ako nakita na isang mananampalataya na naging hampas lupa. Alam mo kapatid, totoo yan. Sasabihin ko sa iyo, sa lahat ng naging Kristiyanong seryoso sumunod sa Panginoon, wala akong nakita na naging hampas lupa. Lahat sila, hindi man milyonaryo, pero higit yung saya nila kaysa sa mga mayayaman tao. Pero, meron ding mga Kristiyano na napakayaman, pero satisfied sa buhay. Masaya. God will deliver you from affliction, mga hirap sa mundo. As for me, I am poor and needy. But the Lord takes thought of me. You are my help and my deliverer. Do not delay, O my God. So ito'y dalangin din. Nasabi, Panginoon, mahirap lang ako at nangangailangan ako. Iligtas mo ako. Mahirap ka ba? Nangangailangan ka? Huwag na nasabi, mahirap ka financially. At saan ka naghihirap ngayon? God is our deliverer. Then they cried to the Lord in their trouble, and He delivered them from their distress. So that's our Lord. Na sa lahat ng Kristiyano, to God be the glory at maipagmamalaki ko sa lahat ng society at komunidad sa buong mundo. Based on the recent studies, 75% and up Christians are the people who don't have depression. Harvard study, hanapin ninyo kapatid. Hindi ako nagbibiro. You search for it. So hindi nakaka-stress ang buhay Kristiyano. It's a blessing to be a Christian. Eh bakit ganun, Pastor? Parang hindi ko makita, hindi mo ko pa kasi sinusubukan. Hindi ka pa nagtitiwala. Hindi mo pa ibinibigay sa Panginoon. Ibigay mo muna bago ka manghusga. Pag nakakita ka ng pagkain, ay hindi, masarap yan. Kulay kulay brown. Tsaka parang walang hindi mo pa natitikman, tikman mo muna, kulay brown na malapot. Mamaya, kare-kare pala yun. Tatawa ka dong. Malapot, kulay brown. Chocolate yun. Chocolate drink, chocomousse. Hindi ako nagbibiro, kapatid. Na kung pagkakatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon, hindi ka magsisisi. Kapag tinaya mo yung buhay mo sa Panginoon, sumunod ka sa Kanya, awayin mo ako, kapatid. Awayin mo ako. Sabihin mo sa akin, hindi totoo sinabi mo. Magtiwala ka muna. Ako naman, ang challenge ko sa iyo, sumunod ka muna. Sino dito sumusunod sa Panginoon? Taas ang kamay. Masaya ba kayo? Praise God. Next. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty hand. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Ito yung istorya ng mga kabataan. Sila Daniel ito. Sinabi sa kanila, kung hindi ka luluhod sa Diyos-Diyosan na ginawa namin, nagawa sa ginto, itatapon namin kayo sa apoy ng impyerno. Ngayon kapatid, bilang Kristiyano, ganito ang mangyayari sa atin. Dalawang bagay. Sa buhay natin, darating ang mga pagsubok. Pero number one, tandaan mo, the Lord can deliver you. Kaya Kanyang iligtas. Ngayon kapatid, kapag mature ka na sa pananampalataya, talagang susubukin ng Panginoon, papahintulutan niya, may mga pagkakataon na He will not deliver us. Hindi dahil ayaw niya, but because He is a greater purpose. May malalim na dahilan ng Panginoon. Pero sa mga bago, huwag niyo munang isipin ito. God will deliver you. Pero sa inyo, mga matatagal na sa pananampalataya, if you are under affliction, and there are things na hindi natin natanggap, mga panalangin, hindi sinagot ng Panginoon.
Huwag kang mag-alala. If you will not deny the Lord, hindi man natin makuha yung mga hangarin natin dito sa mundo, matatanggap naman natin yung higit na dakilang bagay na pinapangako ng Panginoon. Take heart. Tibayan mo yung puso mo. Don't deny your faith. The deepest worship you can give to God is not in the times of blessing. The deepest worship you can give to us is in the time na wala ka ng dahilan para walang magandang nangyayari sa paligid, but you still worship God. Because we don't worship the blessing. We worship the one who gives the blessing. We just worship Him for who He is. We worship Him because He saved us from eternal fire. We worship Him because He gave us eternal life. Sinasamba natin siya dahil kung sino siya. Dahil sa pagmamahal niya. Hindi lang sa mga bagay na natatanggap natin dito sa mundo. Kaya habang kanina, pinapaalalahanan ko ang bawat isa, lalo na sa mga bago, yes, the Lord is good. Gagawin niya lahat ng mabuting bagay na magpapasaya sa atin. Pero mga kapatid, hindi papahintulutan ng Panginoon for His name's sake na makalimutan natin siya dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa atin. Kasi kung sa mga bagay na maliliit na yan, nakakalimutan na natin ang Diyos, maigi pantanggalin na lang ng Panginoon. Yung ating mga comfort zones, yung ating mga bagay na kung saan nananahan yung pananampalataya natin sa mga blessing. Darating po talaga yan. Pero mga kapatid, ang mahalaga, yung Diyos. Tinatanggap mo. Again, balik tayo sa katotohanan bago tayo magtapos sa last verse. Sige, tinatawag ko na yung worship team. Again, kapatid, gusto ko pong ipaalala sa inyo. Tingin po kayo sa akin. Gusto ko ipaalala sa inyo, God is God. Walang pwedeng lumapit sa Panginoon. No one deserve to call the name of the Lord. Walang tao ang pwedeng lumapit sa Panginoon. Pero, God is so good. Hindi lang mga blessing dito sa mundo ang pwede mong tanggapin. Ang tinatanggap mo ang Diyos sa buhay mo. Mga magulang, pwede ko ba kayong tanungin? Mga nanay at tatay, halimbawa, binibigyan kayo ng anak nyo ng regalo. Kung papipiliin kayo, ano ang gusto nyo? Yung regalo, yung anak nyo? Yung anak. Tatanungin ko kayo, kapatid, ano ang gusto mo? Yung mga binibigay ng Panginoon o ang Panginoon na nagmamahal sa iyo? Inaayayaan ko lahat na tumayo. Let's call the name of the Lord.